Isang mabuting bagay palagi na sumamba, magpuri, at magbigay ng parangal sa Diyos. Amen. Higit sa anumang bagay, lagi nating ilagay sa ating puso't isipan sa tulong ng Diyos na lagi tayong magpahalaga. Pag may mga pagkakataon na merong pagsamba kagaya nito, bahagi ito ng pagsamba, yung pagdalo sa gawain, samantalahin po natin. Amen. Sapagkat sa ganitong gawain ay may pagkakataon tayo na makapagbigay sa Diyos ng mga papuri, parangal, sa pamamagitan ng mga awit, patotoo. At higit sa lahat, nagagalak po ang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Sapagkat nagpapahalaga tayo sa Kanyang mga salita. Narito tayo sapagkat ayaw nating umayon sa sanlibutan. Ayaw nating makita yung sarili natin sa ilalim ng sistema ng mundong ito. Nandito tayo para patuloy na matuto at mapuno ng salita ng Diyos. Amen. Upang sa gayon, tayo yung mga iilan na nabubuhay sa mundong ito na nakakasunod palagi sa kalooban ng Diyos. Kanina, nais ko sana makapagbigay ng paalala sa mga kamanggagawa. At ang gusto ko pong itanong sa kanila, hindi ba kayo natutuwa na napakaraming pagkakataon ang binibigay ng Diyos sa atin para parangalan siya, para mabigyan siya ng katuwaan? Yung mga mature na anak, yung mabubuting anak, ang gusto nila, lagi nilang nabibigyan ng kasiglahan o katuwaan yung kanilang magulang. Pero kapag masamang anak, sakit sa ulo at pasanin palagi ang bigay sa magulang. Pero kapag mabuti kang anak, ang gusto mo ay nabibigyan mo ng kagalakan yung iyong magulang. At lalong higit sa atin, sa Diyos, isang malaking palaging pagpapala na marami tayong pagkakataon na mabigyan ang Diyos ng parangal sa ating buhay. At huwag tayong magsasawang gawin yon. Kung meron mang tinatrabaho si Satanas sa puso natin, ay yung magsawa tayo na maglingkod sa Diyos. Magsawa tayo na magbigay ng parangal sa Panginoon. Kaya yung tanong sa akin ng isang kapatid sa Iloilo, naalala ko po, Pastor, bakit kailangan lagi tayong magpuri sa Diyos? Binalik ko po yung tanong sa kanya sa paraan naman na sabi ko sa kanya, bakit po tayo kailangan laging kumain? At bakit kailangan din tayo palaging magtrabaho? Paulit-ulit nating ginagawa, hindi tayo nagsasawa. Lalong higit na wag nating pagsawaan at wag tayong mapagod na bigyan ng parangal at kaluguran ng ating Diyos na buhay. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kung meron man pong espesyal sa gabing ito, hindi lang tayo kumakatagpo sa Diyos, kundi tayo rin ay katatagpuin at kinatagpo na tayo ng presensya ng Diyos ngayong gabi. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa mga nangyayari sa ating paligid at lalong higit yung bagyo na sunod-sunod na pumapasok sa ating bansa, di pangkaraniwan. At nababalita pa nga na itong bagyong huling pumasok ay babalik pa. Pero nung tignan ko po kanina sa datos ay dahan-dahan na itong nalulusaw. Mukhang hindi na nga tatamahan yung Taiwan. Ewan ko lang kung ano na yung update. Pero ganun pa man, tanungin natin ang salita ng Diyos. Bakit ba merong mga ganitong klase ng kalamidad gaya ng bagyo? Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, patuloy niyo po kaming pagpalain ng inyong katwiran, ng inyong mga salita. Muli, sinasamba po namin kayo, pinararangalan, pinasasalamatan, niluluwalhati. Isang napakalaking pagpapala, higit pa sa anumang bagay. Ang kami po ay patuloy na makapagbigay ng parangal. Yung mabigyan namin kayo ng kagalakan at katuwaan
sa pamamagitan ng aming pong tuloy-tuloy na pagpapasalamat at pagpupuri at pagpapahalaga sa inyong mga salita, sa pamamagitan ng pananalangin at paglapit sa inyo. Maraming salamat po sapagkat binigyan nyo kami ng mabuting pagnanasa at paggawa na laging gawin kung ano ang ginagawa namin ngayong gabi. At tulungan nyo po kami na huwag kaming magsawa, huwag kaming mapagod na gawin ito hanggang sa lubusan na naming makita kayo ng mukhaan. At dyan sa langit, pag nakasama na namin kayo, tuloy-tuloy namin kayong mabibigyan ng parangal. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At anumang karumihan ang nakikita niyo po sa amin, umaasa lamang kami sa inyong biyaya at sa dugo ni Kristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo na patuloy na naglilinis at naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Umaasa po kami sa banal na Espiritu at sa kapangyarihang nagmumula sa Kanya na siyang pupuno sa amin ngayong gabi. Salamat po. Ang lahat ng parangal, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Tignan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, bakit merong mga bagyo na dumadaan sa mga bansa. Lalo na po sa bansang Pilipinas. Nabanggit ko nga po sa mga kapatid natin sa Kuwait na isipin niyo po, may mga bansa sa Europa na hindi halos tinatamaan ng bagyo. At kapag tinignan natin yung mga bansa na yon, malaking porsyento ng kanilang populasyon hindi naniniwala sa Diyos. At minsan, hindi maiwasang pumasok sa isip natin, bakit hindi sila ang tamaan ng bagyo? Bakit Pilipinas pa? Ang Pilipinas ay kilalang Christian nation, the only Christian nation in Asia. Napakaraming mananampalataya sa Pilipinas. Napakaraming tumatawag sa Diyos. At pinaalala ng Panginoon sa aking puso na kapag kayo ay aking mga anak, didisiplinahin ko kayo. Mapalad tayo sapagkat itong ating pag-uusapan ngayon, angkop dun sa mga tanong natin, bakit lagi tayong tinatamaan ng bagyo? Tayong mga Pilipino, malaki sa bilang ng ating populasyon, ay isang malaking karangalan, ay matatawag na mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po, ano ang unang dahilan bakit pinahintulutan ng Diyos ang bagyo? Ang isa pong nakikita ako sa sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ayaw manahimik ng Diyos pagdating sa kasalanan. Hindi ugali ng Diyos na manahimik pagdating sa pagkakasala ng kanyang mga anak. Sapagkat kung mananahimik siya sa ating kasalanan, ibig sabihin hindi tayo anak. At kapag hindi tayo anak, hindi tayo didisiplinahin ng Panginoon. Hahayaan lang ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan, maaaring ang kasunod pa ng ating pagsuway at katigasan ng ulo, yayaman ka, uunlad ka, makukuha mo kung ano ang gusto mo. Pero hindi ito patunay na paboryo ng Diyos. Isipin mo, matigas na yung ulo mo pero pinagpapala ka pa. Sumusuway ka sa Panginoon pero umuunlad pa yung buhay mo. Tandayan ng hatol ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay bayan ng Diyos, lalo na po sa bansang Israel, sa lumang tipan, tayo naman sa bagong tipan, tayo mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang bayan, hindi matitiis ng Diyos na manahimik kapag tayo ay nagkakasala. Magpapakita siya ng kanyang galit upang wag tayong makasama doon sa kanyang mga hatulan pagdating ng araw ng paghatol. Di bali na ngayon na tayo kagalitan ng Panginoon, wag lang niya tayong kagalitan sa mga susunod na panahon, lalo na sa araw ng paghuhukom. At kung meron man pong mga namatay nitong mga nakaraang bagyo at hindi pa sila sumasampalataya sa Diyos, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Marahil yung tao na yon, hindi talaga siya sasampalataya kahit sa mga hinaharap.
O kaya naman ay nabigyan na sila ng pagkakataon, ngunit hindi sila tumalima. Pero sa ating mga mananampalataya, ang isang pangungusap ng Panginoon, bakit may mga bagyo na dumaraan sa ating bansa? Sapagkat ayaw ng Diyos na manahimik pagdating sa kasalanan. Isa sa paraan ng Diyos ng kanyang pagpapahayag na ang kanyang bayan o ang kanyang mga anak ay namumuhay sa kasalanan, nagpapadala siya ng mga bagyo. Sabi sa Salmo, Kapitulo 50, talatang 1 hanggang 3. Psalms 50 verse 1 to 3. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagsasalita at nananawagan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nagliliwanag siya mula sa Zion, ang magandang lungsod na walang kapintasan. Verse 3. Darating ang Diyos at hindi lang siya basta mananahimik. Sa unahan niya'y may apoy na nagngangalit at may bagyong ubod ng lakas sa kanyang paligid. Nananalangin po ako sa Kuwait sapagkat nakita ko po, sabi ko, malaki at malakas yung bagyong Uwan. At kami po ay tuloy-tuloy na dumadalangin na wag na itong tumama sa Pilipinas. Maaari akong dinggin ng Diyos sa aking panalangin sapagkat siya'y makapangyarihan at kaya niyang pumigil ng mga unos at malalakas na bagyo. Pero ito yung binigay ng Diyos una sa aking puso. Nagawa ko po itong sermon na ito sa Kuwait pa lang eh. At ang unang binibigay ng Panginoon sa aking puso, pag may bagyong dumarating, dumadalaw ako. Para bang hindi mo naaasaming dumalaw ang Panginoon eh. Ano, wag na lang kayong dumalaw, bagyo pala dala ninyo. Pero purihin ng Diyos, mapalad ang Pilipinas. Sapagkat isa sa paraan ng pagdalaw ng Diyos sa isang lugar ay sa pamamagitan ng bagyo. Minsan kasi ang gusto nating pagdalaw ng Panginoon, yung kinikilabutan tayo, umiiyak tayo sa ganitong klase ng mga gawain, revival service, may altar call na tinatawag, tatakbo ang mga tao sa harapan, mararanasan nyo ang pagdalaw ng Panginoon, hindi lang sa ganung paraan. Pwede rin nating maranasan yung kanyang pagdalaw at pagdating sa pamamagitan ng hindi niya pananahimik dahil lang marami sa atin ay nagkakasala at nagpapatuloy sa maling pamumuhay. At magpapadala siya ng mga bagyo para suwayin tayo at kagalitan tayo sa mali nating mga gawa. Naisip ko nga, sinabi ko rin po doon sa isang pastor natin sa Kuwait. Sabi ko, pagkatapos naman ng bagyong Uwan, lahat ng tao makikita mo sa Panginoon tumatawag. Pero pagkatapos, balik na ulit sa dating buhay. Meron lamang tayong ilang minuto, ilang oras na tumatawag sa Diyos. Pero tingnan niyo po, mahabang oras, nalulungkot tayo dahil may bagyo, pero mas mahaba yung oras na ginugugol natin na binibigyan natin ng Diyos ng kalungkutan sa paraan ng ating buhay. Buti pa yung Uwan, lumagpas, pero ikaw hanggang ngayon, tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Pakisabi nga sa katabi mo, buti yung bagyo, lumalagpas. Pero yung kasalanan, ipinagpapatuloy pa rin ng iba sa atin. Sandali lang tayong pinalungkot ng Diyos nung tumawag tayo sa Kanya. Lumagpas naman yung bagyo. Mga kapatid, nawa, yung kasalanan ay gaya rin ng bagyo na mabilis ding umaalis sa buhay natin para bigyang parangal ang Diyos. Amen? Paraan ng pagpapakita ng galit ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na manahimik pagdating sa ating kasalanan. Ang isang magulang na nananahimik sa pagkakasala ng kanyang mga anak ay hindi totoong nagmamahal na magulang. Sinabi yan sa aklat ng Kawikaan, kung gusto mo daw mapahamak ang iyong anak, huwag mong suwayin. Sino dito yung mga magulang na tumatahimik lang kahit mali na yung ginagawa ng anak? Hindi po pwede. Kasi ganun din ang Panginoon. Hindi siya mananahimik sa kasalanan natin. Amen. Patunay lang na ito'y galit ng Panginoon. Basa pa tayo. Nahum chapter 1 verse 3.
Ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ano ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Meron pa po, Jeremiah 25:32-33. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malalakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan. Ito po'y hatol na sa buhay na ito. At hatol pa sa buhay na darating doon sa mga bansang hindi kikilala sa Panginoon. Kasi maging tayo po ay nadadamay din sa bagyong ito bilang mga mananampalataya. Ngunit sa atin, itinuturing natin ang bagyong ito, meron pong kasalanang nakikita ang Diyos sa bansa natin at hindi siya mananahimik. Nagpapaalala siya, dumadalaw siya na may dala na bagyo para kagalitan ang mga nagkakasala. Kaya mamaya po, kapag tayo nanalangin para sa ating bansa, magkaroon ng genuine repentance sa puso natin. Sa buong maghapon pong ito, tignan niyo po ako dito, even pastors and workers, ano ang nagawa niyong pagkakasala at hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Sa isip, sa puso. Misa iniisip natin, mabuti namang tao ang mga Pilipino. Sana wag na lang bagyuhin. Mali po. Walang mabuti, wala hong matuwid sa atin. Dapat ang itanong nga natin, bakit pinagpapala ng Diyos ang mga kagaya nating makasalanan? Ang sumunod po ay, ano pa ang dahilan bakit dumadaan ng bagyo? Nananawagan ng Diyos ng paglapit sa Kanya. Paraan ito ng Diyos upang ang tao ay tumawag sa Kanya. At pag tumawag tayo sa Kanya, magdudulot ito ng pasasalamat at pagliligtas ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, ano ang dahilan bakit may mga bagyo? Sapagkat nananawagan ng Diyos ng paglapit sa Kanya. Paraan ito ng Diyos upang ang tao ay tumawag sa Kanya. At kapag tumawag tayo sa Kanya, it will produce thanksgiving. Sapagkat ang tumatawag sa Diyos ay Kanyang ililigtas. Amen? Psalms 107. Pansinin natin yung buhay ng mga seaman. Halimbawa na lang yung buhay ng mga magdaragat. Psalms 107 verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Madalas ko po itong binabasa kay Brad Alex. May mga taong sumasakay sa mga barko at nagbabiyahe sila sa karagatan dahil ito ang kanilang hanap buhay. Seaman. Noon pa pala, marami ng seaman Nakita nila ang kahanga-hangang mga gawa ng Panginoon sa karagatan. Sabi nga ni Brother Alex, Pastor, yung buhay ko dati, pag umaalon na ng malaki, 18 meters ang taas ng alon. Naku, talagang tumatawag kami sa Diyos. Pero pag humupa na yung alon at dumaong kami sa pier, babae ulit ang hanap namin. Tapos nalulungkot siya, ganun yung buhay namin. Tatawag kami sa Diyos pag nahihirapan kami. Pero pag wala nang hirap, babae na ang tinatawag namin, Pastor. Nakikita nila ang kahanga-hangang mga gawa ng Panginoon sa karagatan. Sa utos ng Panginoon, ang hangin ay lumakas at lumaki ang mga alon. Because of the command of our Lord. Yan ay dahil sa utos ng Panginoon. Sumunod po. Kaya pumapaitaas ang kanilang mga barko ng napakataas at pumapailalim. At sila'y nangatakot at nagbabantang sa nagbabantang kapahamakan.
Meron pong nagtanong, sabing ganon, ang Diyos ang nagpapadala ng bagyo, tapos siya din ang magpapahupa. Ano ba naman yan? Siya magpapadala ng bagyo, tapos tatawag tayo sa Kanya, pahihinain niya. Alam niyo po, we are living into a fallen humanity. Ang mundo na ating pong tinitirhan ay minsang sakdal. Nilikha ito ng Diyos na mabuti. Nung matapos likayin ng Diyos ang daigdig, ang sabi niya, it is good. Hindi niya sinabing it is bad. Nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Pero nagpasya ang tao sa kanyang sarili na lumabag sa pinagagawa ng Panginoon. At dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, lahat ng binhi na lalabas sa kanila ay paghaharian din ng kasalanan. At anumang kaganapan sa mundo natin na nangyayari ay dahil po yung mga pangit na pangyayaring ito, because of the fallen humanity, nagkasala tayo sa Diyos. At buti nga, hindi tayo tuluyang pinapatay ng Panginoon kahit na kaya niyang gawin yon sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, buti buhay ka pa. Nag-message nga sa akin si Pastor Gilbert nagulat ako kasi sabi niya doon sa message niya, Pastor, hindi tinamaan ng Pilipinas. Sabi ko, tinamaan tayo. Sa isip-isip ko. Pero ang kagandahan na lang doon, ibig sabihin siguro ni Pastor, Pastor, buhay pa kami dito. Hindi kami pinatay ni Juan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. At sabi, sila'y nangatakot sa nagbabantang kapahamakan. 27, sila'y susuray-suray, hindi nakainom to dahil sa lakas ng alon na parang mga lasing at hindi na alam kung ano ang gagawin. Sa kanilang kagipitan, ito na po, pinahintulutan ng Diyos yung kagipitan, matataas na alon at malalakas na bagyo, tumawag sila sa Panginoon at sila'y iniligtas niya mula sa kapahamakan. Ano ang idudulot? Verse 29, pinatigil niyang malakas na hangin at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak at pinatnubayan sila ng Diyos hanggang makarating sila sa nais nilang daungan. 31, kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Verse 32, dapat nilang parangalan ng Diyos sa kanilang pagtitipon at purihin siya sa pagtitipon ng mga namamahala sa kanila. Yan po ang nais kong ipaalala sana sa mga kapatid kanina bago tayo magsimula. Pagkakataon natin, lumagpas yung bagyo, iniligtas tayo ng Diyos. Kami po, nagpe-pray kami na pag dumaan kami sa China Sea, hindi malakas ang turbulence sa taas. Kasi po nakita ko yung kapal nung ulap, dadaanan namin yung eroplano sabay pa sa pag-uwi, November 10. Hindi kami nakasakay dahil overbook. Sumunod na araw, sabi ko malaki pa rin yung ikot, mahangin to. Tapos may mga nagpo-post pa na wala na yung bagyo pero ang lakas ng hangin. Sabi ko maalog to. Medyo mapanganib. Pero gano'n pa man, normal pa rin. Nakita ko yung truck ng eroplano, tinahak niya yung Bangkok, yung Hanoi, tapos bumabang gano'n. Mukhang may iniwasan. At nandito kami, kaharap nyo. At nakauwing ligtas. Dapat nilang parangalan ng Diyos sa kanilang may pagkakatipon tayo, parangalan natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tinangay ng bagyo. Purihin ang Panginoon, buhay ka pa. Partida yan, matigas pa ulo mo. Purihin siya sa pagtitipon ng mga namamahala sa kanila. Meron pa po, Psalms 83 verse 14 to 16. Tulad ng apoy na tumutupok sa puno sa kagubatan at sa mga kabundukan, habulin niyo sila ng inyong bagyo at takutin ng malalakas na hangin. Hiyain niyo sila, Panginoon, hanggang sa matuto silang lumapit sa inyo. Pinapayagan ng Diyos ang mga bagyo para tayo po ay matakot at lumapit sa Kanya.
Amen? Pinahintulutan ng Diyos yung ganitong mga bagyo upang tayo po ay makaalala na huwag tayong lalayo sa Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Alam niyo po, pwede tayong nagsisimba ng linggo, pwede tayong ginagamit pa tayo ng Panginoon. Pero alam natin sa sarili natin kung malapit tayo o malayo sa Diyos. At kung alam mo sa sarili mo na malayo ka sa Panginoon, at walang dumarating na pagsubok sa iyo, tanungin mo na yung sarili mo, anak ba ako ng Diyos? Kasi pag anak ka ng Diyos, magpapadala siya ng mga katakot-takot na pagsubok para alalahanin nating lumapit sa Kanya. Kaya nga po, hanggat maaari ang panalangin natin, Panginoon, ampunin niyo po ako. Disiplinahin niyo po ako kung may mali po sa aking buhay. Ang isa pa pong nakikita ko kung bakit meron pong bagyo, pagsubok po ito sa ating pananampalataya. Bakit? Hanggat matutunan nating ituon ang ating sarili sa mga bagay na lalong mas mahalaga. Dinadirect ng Diyos ang ating buhay doon sa mga bagay na lalong mahalaga. Sa pamamagitan ng mga bagyo na dumaraan sa buhay po natin. Dito po lang tayo. Pastor, ano yung mahalaga na yun na gusto ng Diyos na pagtuunan ko ng pansin? Bakit siya nagpapadala ng bagyo? Una, ito po yun, hindi mahalaga yung sitwasyon. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Hindi mahalaga kung maginhawa o mahirap ang pinagdadaanan mo. Ang mahalaga, hindi mo napipighati ang banal na Espiritu sa paraan ng iyong buhay. Hindi mahalaga kung maginhawa ka o mahirap ka, bumabagyo o walang bagyo, pumasa ka o bumagsak ka. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na ang Panginoon ay nasa loob mo. Yun yung pinakamahalaga. At ginagamit ng Diyos ang bagyo para ituon natin yung sarili natin sa lalong mahalaga. Ano yung mahalaga? Na ang mahalaga ang Panginoon. Kasama ko siya. Tutuloy ba si Juan? Papasok ba yung bagyo? Panginoon? At kung sinabi ng Panginoon, papasok, huwag ka na magreklamo. Panginoon, di bali nang pumasok. Ang mahalaga, nasa inyo po ako at kayo naman ay nasa akin. Huwag nating sasabihin yon kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Naalala natin yung mga alagad sa Matthew chapter 8, lumakas yung unos sa lawa ng Galilea. Natakot sila. Pero nalimutan nila na ang Panginoong Hesus natutulog lang naman doon sa likod nila. Ang gustong ipaunawa ng Panginoong Hesus sa kanila, hindi mahalaga kung umuunos, ang mahalaga kasama niyo ako doon sa loob ng bangka. Amen? Hindi mahalaga kung mahirap yung pinagdadaanan. Ang mahalaga, tiyak natin na kasama natin ang Panginoon. Ano pa ang isang mahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin? O di baling dumaan ng bagyo, o ikamatay man namin yung bagyong darating. Kaya pinahintulutan ng Diyos yan para ipaalala lang sa atin na dapat nating pahalagahan yung pag-asa sa buhay na walang hanggan na binigay niya sa atin. Amen? Kami ngayon nag-uusap ng mga pastor doon sa Kuwait at sabi ko sa kanila, sabi ko doon sa isang pastor, Pastor, paano kung kukuhain ka na ng Panginoon bukas? Sabi niya gano'n, Pastor, hindi. Marami pa akong gagawin sa Panginoon. Para mo sinasabing pagka nawala ka, mawawala na rin ang gawain. Kahit mawala ka, gaganda lalo ang gawain. Huwag nating sasabihin sa Panginoon, mga pastors, gagamitin pa kasi ako ng Diyos eh. Bakit? Pag nawala ka, wala nang gagamitin ng Diyos? Hindi kaya nadidisalign na yung tuon ng ating pansin sa lalong mahalaga? Kaya pinadadaan ng Diyos yung mga bagay na yan. Minsan nanalangin ka na. Gaya niyan, sumakay ka ng barko, sumakay ka ng eroplano, ano pa man. Pero kahit na sinabi mo na
Ama, ingatan nyo kami sa aming paglalakbay. Bigyan nyo kami ng mapayapang paglalakbay. Labes ko na pong naranasan yan. Sobra-sobrang paglalambing na sa Panginoon. Payampain nyo po ang aming... Pero pagdating sa gitna ng paglalakbay, may unos. Sa gitna ng paglalakbay, hindi maganda yung sitwasyon. Pinapaalala lang ng Panginoon, anak, kung mamatay ka man, may mas mahalaga sa langit. Pero tignan nyo, hindi, yung nasa isip, hindi, gagamitin pa ako ng Diyos. Sabi nga sa katabi mo, kahit mawala ka, gaganda ang gawain. Isipin nyo, si Apostol Pablo, napakahalaga nun. Dapat nga yun, mabuhay pa eh. Sabi nga ni Pastor Anton sa akin, dapat nga si Sir Paul, buhay pa eh. Sabi mo nga sa katabi mo, sino mas kailangan, si Sir Paul o ikaw? Alam ng Diyos ang lalong makakabuti. Basahin natin, bagamat alam na natin to 1 Peter chapter 1 verse 3. Alam nyo, kahit ako pa po ang mawala, lalong gaganda ang gawain ng Panginoon sa kanyang kalwalhatian. Gawain ng Diyos yan eh. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. May pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, di nasisira at hindi kumukupas, iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 4. Sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo sa kaligtasang nakalaan ipahayag sa huling panahon. Tingnan niyo po. 6. Dahil dito, ano yung dahil dito? Quit. Yung hope, yung buhay natin sa langit. Dahil sa langit, o dahil sa pag-asa na meron tayo, dapat kayong magalak sa iba't ibang malalakas na bagyo o pagsubok na dumadaan. Dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat nyong maranasan. Amen? Praise God! Natural na merong mga bagyo na talagang daraan sa buhay po natin. Naalala ko po si Apostol Pablo nung siya po ay dalang bihag kasama ng mga sundalo nagbabantay sa kanya. Nagbabala na siya. May bagyong darating, huwag na tayong maglayag. Pero naging matigas yung ulo ng kanya mga kasama, naglakbay pa rin sila. Hindi maganda yung panahon. At nung binabasa ko po yung istorya na yon, isang madaling pangungusap lang ng Diyos sa aking puso. Natural na yung mga bagyo na dumaraan sa buhay nyo. Ang hindi natural, yung iligtas ko kayo, pero niligtas ko kayo. Ang hindi natural, yung bigyan ko kayo ng pag-asa, pero binigyan ko kayo ng pag-asa. Dahil ang Diyos natin mapagbiyaya. Amen? At bilang panghuli po, bakit dumaraan tayo sa mga bagyo? Sapagkat ang mundo na atin pong tinitirhan ay nagpapasakop po sa kawalang kabuluhan o kabulukan. Dahil saan? Dahil sa pag-asa at dahil sa makikibahagi ito sa kalwalhatiang tatanggapin ng mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang pangyayari sa mundo natin ngayon, di po pangkaraniwan. Yung pagragasan ng tubig sa mga ilog, pagragasan ng mga putik at tubig galing sa mga bundok. Pinapanood niyo po, di ba? Madalas ko nga pong naririnig sa mga nakakapanood, Pastor, parang AI itong pinapanood ko kasi hindi na pangkaraniwan. Pero ang nangyayari po sa mundo natin ngayon ay kagaya ng isang babaeng nanganganak, travailet. Nakakaramdam na ng pananakit ng tiyan. Nag-aasam na yung sanggol ay lalabas. Ang ibig sabihin kung bakit ang mundong ito, nakikita natin yung kanyang mabilis na pagkasira. Sapagkat ito ay hindi sa kanyang sariling kalooban, kundi napasakop siya sa kawalang kabuluhan.
Dahil ang lahat ng bagay lilipas. At bakit siya nagpasakop sa kawalang kabuluhan? Dahil meron nga pong pag-asa eh. Kung walang pag-asa, hindi siya masisira. Pero bakit may mga bagyo? Palatandaan, sumisigaw ang mga bagyo, unos, lindol at mga pangyayari sa mundong ito at nagsasabi, every time na pumuputok yung Bulkang Taal, hindi lang ito kailangan nating scientific studies, bakit pumuputok yung bulkan, bakit lumalakas yung bagyo. Sige, tama lahat yan ang sinasabi mo. Pero ang lahat ng yan ay sigaw ng Diyos sa atin na ang mundo na ating tinitirahan ay hindi mananatili. Lilipas po ang lahat ng ito. At ang kanilang paglipas ay nangungusap sa dalawang dahilan. Una, dahil merong pag-asa na sumakop sa kanila. Pangalawa, dahil sa kalwalhatian na tatanggapin ng mga kagaya nating anak ng Diyos. Basahin natin Romans 8. Dahil 21, palalayain din, o 20, sapagkat ang buong nilikha ay nabigong tuparin ang layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil ito ang gusto nila, kundi ito ang kalooban ng Diyos. Subalit may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama ito sa kalayaan at kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Bakit po sinabi yon? Sapagkat tayo na mga anak ng Diyos ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At sino pa ang kabahagi natin sa kalwalatiang darating? Meron pong lilikain ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. And the way the Bible describes everything sa eternity, nakikita rin natin dito sa lupa pero tiyak kakaiba po roon. At meron pang mas higit doon at mga bagay na hindi pa rin natin nakikita. Tuloy po natin. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay dumaraing dahil ito'y dumaranas ng matinding paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong tumanggap ng Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang inihintay natin ang pagpapahayag sa ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Bago po tayo manalangin, tayo po ay pinagkalooban ng banal na Espiritu at meron pong pangunahing bunga na nakikita sa atin na pinagkalooban ng banal na Espiritu. At ano po yon? Yung pangunahing bunga na nakikita sa atin, yung pananabik natin sa buhay na walang hanggan. Kaya yung kapag totoong mananampalataya ang kausap mo, nadidismaya ka sa mundong ito. Bakit lagi na lang kamatayan, kabulukan, pagkasira, kawalang kabuluhan ang lumalabas sa bibig nyo? Meron kasing pangunahing bunga ng banal na Espiritu. Bakit pagkausap kita, nawawalan ako ng gana sa mundo? Parang gusto ko na mag-alay ng buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero bakit pagkausap kita, parang napapamahal lalo ako sa mundo? At handa ko pang iwan ng Panginoon dahil lang sa mga panghikayat mo, kapatid. Kung meron tayong pangunahing bunga ng Espiritu, kagaya tayo ng mundong ito, may bagyong uwan sa loob natin. May Yolanda sa loob natin. May bulkang Mayon sa loob natin. Laging merong paghibik at pagdaramdam na gusto mo nang mabihisan at mapalitan ng panglangit na kalalagayan. Ama, salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po kaming patuloy ng ganong klase ng bunga
nagnanasa ng mga bagay na pangwalang hanggan. Kaya kami napipigilan sa mas magaling pa na paglilingkod dahil marami kaming gustong makuha sa mundong ito na hindi nyo na po kalooban. Pero kung tiyak na kami ay susunod sa inyo, kung tiyak na meron kaming pangunahing bunga ng Espiritu sa aming kalooban, mamamalaya namin ang aming sarili. Ginagawa namin yung aming pinakamabuting paglilingkod. Bakit? Sapagkat alam namin na hindi mananatili ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Ang lakas lang ng conviction. Tayong lahat ay tumayo. Gusto ko lang pong basahin ito sa English. Sa 1 Corinthians chapter 1 chapter 9 verse 25. Tignan niyo po. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain corruptible crown, but we an incorruptible. 26. I therefore so run. I therefore so run. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan. Pag kinuha yung salitang run, ang ibig sabihin nun, patungo sa isang direksyon gamit ang hindi pangkaraniwang puwersa para marating yung dapat puntahan. Ito po ang pangungusap ng Panginoon. Papunta tayo dun sa finish line. Ang nakikita ba sa ating klase ng paglilingkod at pananampalataya? We are running or we are just walking? Is there any force na nakikita, puwersa, na gumagamit ka ng salitang run? Puwersa sa pagtakbo. Di kakaibang lakas at bilis at galing para marating yung dulo. Yung iba sa atin, nagja-jogging lang, nagwo-walkathon. Sabi ni Paul, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan. Hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok at hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ang napasin ko po sa talatang ito, kung si Pablo po ngayon ay naririto sa Diyos ang papuri sa kanyang buhay, makikita ko po siya at magpapatotoo siya. Kahit huwag niyang sabihin sa langit ang punta niya, ako na magsasabi, tiyak sa langit ang punta ng kapatid na to. Hindi po tayo justification by works pero nagkaroon ng epekto sa buhay niya ang biyaya ng Panginoon. Yung katabi po natin, tayo po, meron yatang pagdududa sa atin. Itong kapatid na to, hindi niya pinagbubuti yung kanyang paglilingkod at pagsunod at paggawa sa Panginoon. Tila walang tanda ng pagtanggap ng kaligtasan. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Biyayaan niyo po ang buong kongregasyon na ito, O Diyos, ng inyong kapangyarihan. Minsan pa, aming Ama, sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus, dumidinig kayo hindi dahil kami sumisigaw. Dumidinig kayo hindi dahil kami ay may mga magagandang pananalitang ginagamit. Dumidinig kayo sapagkat kayo ang Diyos na hindi bingi. Kayo ang Diyos na dumidinig sa tawag ng inyong mga anak. Ang mga anak namin, pag tumawag sila, hindi nila kailangang magtalumpati, hindi kailangan na magagaling na salita. Ang mga anak namin, pag tumatawag sila sa amin, hindi na sila kinakailangang hingan namin ng fluent na salita para lumapit kami. Kahit nung sila'y maliliit, umiiyak lang sila at walang malinaw na salita, pero tumatakbo kami. Ganon din ngayong gabi sa amin. Naniniwala kami na kami naririto, O Diyos, tumatawag sa inyo, lumalapit sa inyo.
Alam namin na dinidinig nyo kami dyan sa langit na bayan, O Diyos. Hindi dahil sa mikroponong gamit po namin, hindi dahil sa mga sound system. Dinidinig nyo kami sapagkat kayo ay Diyos, hallelujah, na may pandinig at nananabig sa tawag ng inyong mga anak. Oh, Father in heaven, to the Father of our Lord Jesus Christ, we bless you, we worship you, we adore you, we exalt you, Lord. Salamat po. Kayo na may lalang ng langit at lupa at ng karagatan at lahat ng naririto. Wala pong bagay na mahirap sa inyo. Sa nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hallelujah! Sa Diyos ng bansang Israel. Hallelujah! Salamat po, aming Ama, sa inyo po kabutihan at katapatan. Hallelujah! Sige po, bago tayo manalangin, awitin natin. Hallelujah! Sa paglipas, awitin natin, sa pag-ikot ng mundo, unos na dala. Sa pag-ikot ng mundo, unos na dala. Kahit pusong napapagod na sa luha, iyong liwanag ang aking sandigan. Sa'yo lamang, Panginoon, ang pag-asa. Itataas ay lahat. Itataas ang pangalan niyo. Hallelujah! Kahit bagyo'y umahampas sa aking puso,